Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Naramdaman pa rin ni Ivana ang kirot at nasabi niya kay Artemis na hindi pa niya lubos na mabura sa kanyang isipan ang tila nawawala sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik si Artemis. Wala pa ding sinasabi tungkol sa tunay na pagkatao ni Ivana. Samantala sa bukid, ipinasya ni Diabla na payagan ng umuwi si Aris, ngunit ginamitan niya ito ng masamang kapangyarihan upang makalimot sa mga bagay na nakita niya sa farm. Kinagabihan, nagulat si Shona nang biglang dumating si Aris na tila wala sa sarili. At sa pagbabalik ni Ador, ipinasya ni Gadon na sundan siya dahil nais nitong makausap. At ngayon, narito ang karugtong ng ating nobelang pinamagatang Immortal. Malapit na naman ang eleksyon. Mas lalo pang sumisikat si Gadon sa politika. Doble pa ang oras niya sa trabaho. Dahil sa negosyo niyang binuksan. Pero hindi ko nagustuhan. Hindi ko gusto yung paulit-ulit niyang sinasabi. Pero hindi ko rin naman siya mapigilan. Yayaman daw sa politika. Alam ko, paulit-ulit niyang sinasabi.
Madaling pera lang yan. Bakit? Bakit ba? Anumang oras, isusuko ko na lang ang aking buhay sa Diyos. At Diyos na ang bahala sa aking buhay. Dapat ay may magawa ako para sa kabutihan ng anak ko. Pero, paano? Paano ko magagawa kung ayaw naman niyang makinig sa akin? Madam, tumawag si Sir Gadon sa linya kanina. Hindi ko na kayo ginising kasi mahimbing ang tulog ninyo. Ganun ba, Masa? Bakit? Ano ba daw ang sasabihin niya? Hindi pa raw siya makakauwi. Marami pa raw siyang aasikasuhin sa probinsya. Parang yung dati pa rin. Oo nga, ma'am. Diretso lang daw siya sa plantasyon. O kaya sa farm. Matagal na rin silang hindi nagkikita ni na Carmi at Aris. Oo nga po, ma'am. Bihira kasing umuwi si Sir. At kung minsan, sila Aris, doon din kila Amar pumupunta. Oo nga. Mabait si Amar. Sana siya na lang ang tularan ni Aris. Ayan na naman si Aris. Madalas talaga siyang dumadaan dito. Mabuti rin naman. Kasi kahit pa paano, may nakakalaro si Amar kapag nagpa-practice ng basketball. Pareho silang miyembro ng sports club sa universidad na pinapasukan nila. Ayun. Ano na naman ito? Bakit hindi binalik ni Aris yung bola kay Amar? Ay, nako talaga. Nako, hindi niya na-shoot ang bola. Bakit? Hindi ko na naririnig na magsasalita si Aris. Tahimik lang siya Baka mainit na naman ang ulo ni Amar. Andaya ni Aris. Ang masama, may gana pa rin siyang maglaro kahit pagod na siya. Ay, oo nga. Tinantanan ko na lang sila. Kahit ilang beses ko nang pinagpapayuhan yung dalawa. Ni hindi pa nga niya ininom yung juice na ibinigay ko. Umuwi siyang walang imik. Wala man lang sinabi kung saan pupunta. Ganyan talaga silang magkaibigan. Minsan, sobrang close, pero mamaya-maya, ayan, nagkakalabuhan. Pero sigurado ako, mamaya nasa rooftop na naman yan. Oo nga, kapag hindi dito sa bahay mo, doon sila sa rooftop ng bahay na tinutuluyan ko. Sa rooftop din kasi ng bahay ni Sir Artemis sila madalas maglaro ng volleyball. Ay, tama ka. Madalas ko ring mapapanood si Sir Artemis at si Ma'am Ivana doon. Oo, kasi kumpleto ang mga gamit sa rooftop ni Sir Artemis. May volleyball net, ilaw at music pa. Ay, oo nga pala. Hindi pa rin ba sumasama sa inyo si Ma'am Ivana ngayon? May pinagkakabalahan kasi siya. Oh, ganun ba?
Pumasok na kasi siya sa trabaho sa dress shop na pagmamay-ari ng dati niyang kaibigan na fashion designer. Ganun ba? Oo. Mabuti nga at naisipan niyang mag-aral muna sa vocational school. Marunong na siyang manahe. Oo. Hindi na siya katulad dati. Wala nang panahon na puro lungkot lang. At hindi na rin madalas dumalaw si Ammar dito. Parang laging wala. Hindi na kasi tulad noon si Ammar. Yung tipong madaling mahulog ang loob. Noon, aliw na aliw siya kay Ma'am Ivana. Gustong-gusto kasi niya si Ivana. Ang dami niyang nakukuha sa kanya. Kung hindi pagkain, laro naman. Oo nga pala. Ilang buwan na lang. Magtatapos na siya, di ba? Oo, Riani. Malaki ang utang na loob ko kay Sir Artemis. Mabuti talaga si Sir Artemis. Siya lang. Pero minsan, may tanong ako sa sarili ko. Kung dapat ko rin bang tanungin siya ng ilang bagay? Ano yun? Kasi minsan, napapansin ko sa kanya na hindi ko alam kung paano ko sasabihin. At bakit? At ano yun? May mga pagkakataon kapag nagsasalita siya, parang hindi siya ordinaryong tao. Pareho pala kami ng iniisip. Ikaw, Dalia, matagal ka na rin sa kanya, hindi ba? Wala ka bang napapansin? Ha? Wala. Wala naman. Sa bagay, ako nga rin minsan. Sobra kong magmasid sa tao. Hindi rin maiwasan yun. Lalo na kay Sir Artemis. Bukod sa banyaga siya, mahirap hulaan ang pinagmulan niya. Oo nga. Parang hindi Hapon. Kasi hindi naman maputi. Hindi rin Koreano. Mukhang mestizo pero parang iba. At hindi rin siya Chino. Oo, kasi karamihan sa Chino, singkit at pandak. Pero siya, hindi. Baka Amerikano. Lahat na yata ng lahi, binanggit mo na. Di ko nga gustong tanungin eh. Ako nga rin nahihiya rin akong magtanong. At saka, kahit gusto kong tumulong, siya mismo ang gumagawa ng lahat. Talaga? Oo, minsan ako ang tinutulungan niya. Kahit ang mga gawaing bahay, siya rin ang gumagawa. Ganun ba? Oo, pero ayos lang. Wala naman akong reklamo. Kasi mabait naman siya. Kahit ganon ang sitwasyon. Kahit sa pagkain niya, siya pa rin ang nag-aasikaso sa amin. Ganon? Madam, umalis na naman si Sir. Ating gabi na pero lumabas pa rin. Oo, Masa. Kinakabahan ako. Saan daw siya pupunta, Madam? Hindi niya sinabi. Pero, ay Diyos ko. May narinig akong binili niya kay Ador kanina.
May tao raw na pupunta sa farm. Hindi ko narinig lahat pero delikado yung mga taong tinutukoy niya. Ah, delikado? Oo, Ano raw sabi niya? hindi naman niya diretsong sinabi pero parang mga kriminal yung mga tinutukoy niya. Ano? Mga tao ni Sir? Oo, Masa. Pupunta daw sila sa farm para raw magkubli doon o kaya magtago sila doon. Ano bang ibig sabihin nun, Madam? May nangyayaring hindi ka nais-nais. Kaya kinakabahan ako. Nai-stress na ako sa kaiisip, Masa. Wala pa rin si Sir Artemis. Ito na talaga ang problema niya. Umalis nang hindi alam kung kailan babalik. Si Ma'am Ivana naman, di niya alam na matagal na palang umalis si Sir. Wala rin siyang nasasabi kahit tanungin ko kung saan daw siya nagpupunta. Talia? Ha? Ate Ivana? Umalis na naman ba si Artemis? Wala pong nakakaalam. Nung nandito si Sir Marlon, hindi rin niya sinasabi kung saan pupunta si Sir Artemis. Basta na lang siyang umaalis kapag gusto niya. Parang hindi pa rin ako nasasanay sa ganito. Ang alam ko, nasa kwarto lang siya. Pero, ayun, umalis na naman pala. Ate, ganun din naman palagi eh. May dumating pala sa kinaroroonan ni Ador. 3 tao. Pero teka, yung isa parang kakaiba. Parang nakatayo lang at nakamasid. Mabuti pa'y dito ako sa may gilid ng bahay. May isa pa palang bagong tao. Yun ang lalapitan ko. Pupunta siya sa mga manok. Gusto kong malaman kung anong pakay nila. Ayoko na dumami pa ang mga tao rito. Nagdududa ako sa sinabi ng lalaking yon. Busugin daw nila yung naghihingalo. Nakikita ko sa itsura pa lang nila. May tinatago silang masama. Pupwesto ulit ako. At papanuorin ko ang kanilang ginagawa. Alam ko na ang binabalak nila. Gutom na si Buhaya, Komando. Hindi pa nakakakain. Kasi wala pang dinadala si Ador. Bakit
ang mga inuutos ng amo na huwag mo na siyang pakainin. Hindi nila kayang labanan ang lakas ko. Siya lang ang may karapatang magpakain sa kanya. Si amo. Baka ang kinikilala na amo ay yung buhayang yun. Baka nga siya mismo ang amo ng buhaya. Nakakatawa. Hindi nila alam na tauhan ko rin ang buhaya na yon. May piklat pa nga siya. 2. Pero yung isa, iba ang itsura. Mas bago. Hindi tulad ng mga alaga kong buhaya noon, ha? Ay, gutom ka na, buhaya komando. Hindi ka makakawala. Gugutumin ka pa nila? Hintayin mo lang ako. Ako mismo ang kukuha ng pagkain mo. Bibigay ko sa'yo ang 3 manok. Dalawa lang ang nahuli ko. Kailangan ko pa ng isa para 3. Ayan! Yung pinakamataba. Mabigat nga lang. Pero ayos na yan. May sumigaw na lalaki. Ano kaya ang nangyari doon? Pinahihirapan nila yung isa sa mga lalaki. Baka siya yung narinig kong sumigaw kanina. Ganyan talaga ang mga tao. Mga mararahas. Nagpapatayan pa sila sa isa't isa. Sige. Ipapakain ko yan kay buhaya komando. Kawawa naman. Gutom na yung alaga kong yon. Pagod na talaga si Kadun. Hindi man lang lumalabas sa kwarto niya. Siguro, nagpapahinga lang. O baka naman, hindi nakatulog kagabi. Ay, talagang hindi siya mapakali. Ganyan talaga kapag politiko ka at puro problema ang nasa paligid mo. Wala na siyang oras kahit makausap man lang sana. Madam, magmerienda muna kayo. Alam kong hindi pa kayo kumakain simula kaninang umaga. Salamat, Masa.
Buti na lang, nandyan ka palagi para alagaan ako. Madam naman, para ko na rin kayong ina. Talagang aalagaan ko po kayo. Matagal ka na sa amin, Masa. Parang anak na rin ang turing ko sa iyo. Si Aris at si Carmina. Mula pa noong bata sila, ikaw na ang nag-alaga sa kanila. At ngayon na malalaki na sila, ay hanggang ngayon nandito ka pa rin. Opo, madam. Bumabalik na rin ang lakas ko. Parang ibinabalik mo ako sa dati kong sigla, Masa. Tama po yan, madam. Magmerinda na po kayo, madam. Salamat uli, Masa. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo